Alam mo, kung sasabihin mo sa batang nag-aalaga ng itik noon na magiging pastor siya ngayon, hindi ako maniniwala. Ako si Bong de la Cruz at ito ang aking buhay na patotoo. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya. Si Tatang, isang magsasaka. Si Inang naman, housewife. Siyam kaming magkakapatid. At bilang isa sa mga nakababata, tumutulong na ako sa bukid. Pastor na ako noon, pero ng mga itik. Ang pangarap ko nga noon maging sundalo. Dahil sa hirap ng buhay, gusto kong makatulong na maiahon ang aking pamilya. Gusto kong maipagmalaki ng aking mga magulang. Ang buong akala ko, sapat na yung mabait kang tao na basta nagdadasal ka at gumagawa ng mabuti, ayos na. Pero kahit lagi akong nagdadasal at pumupunta sa simbahan, alam ko sa puso ko, namumuhay ako ng double life. Sa harap ng ibang tao, wala akong ginagawang masama. Pero di nila alam, nagsisinungaling din ako. Naging addict sa pornography at napasok sa maraming maling relasyon. At doon ko naramdaman, takot ako mamatay kasi alam ko kung haharapin ko ang kamatayan, hindi ako handa at siguradong sa impyerno ako pupunta. Isang araw, noong second year college ako, inimbitahan ako ng mga kaibigan ko na sina Errol, Val, Joe at Marshall na mag-overnight sa Family Christian Bible Church. Dahil curious ako, sumama ako. Doon ko nakilala si Pastor JR. Bago ako umuwi kinabukasan, sinamantala niya yung pagkakataon para ibahagi sa akin yung good news. Sabi niya na kahit ako'y makasalanan, mahal pa rin ako ng Diyos. Si Jesus ay namatay sa krus para bayaran yung mga kasalanan ko. At nabuhay muli para bigyan ako ng bagong pag-asa at buhay na walang hanggan. September 2, 2003, doon nagsisi ako sa aking pagiging makasalanan at tinanggap ko si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula noon, unti-unting nagbago ang lahat. A month after, I got baptized under the guidance and mentorship of Pastor JR and Nanay Shi. I started growing in my new relationship with God, attending Bible studies, worship services, learning to spend time with Him every day. I began to take my studies seriously, not for myself, but for Jesus. God replaced my guilt with peace, my fear with faith. I became a youth leader. I served in different ministries, like cleaning and preparing the church for worship services, teaching God's Word to children, going to different places to do outreach, share the gospel to friends and strangers, especially to my own family. Siyempre, nakaranas din ako ng iba't ibang persecutions at struggles. Minsan, sinasabihan na nababaliw na raw ako dahil sa pagbabahagi ng magandang balita at pagnanais abutin ang mga tao. Pero gayon pa man, di ko sinukuan sa panalangin ang aking mga mahal sa buhay. Dumating ang point na maging ang aking magulang at ibang kapatid ay malugod na tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Hanggang ngayon, patuloy pa rin akong nananalangin para sa kaligtasan ng aking buong sambahayan. I really wanted others to know that same Jesus who saved me, changed me, and gave me hope and purpose. That desire led me to heed the call of God to commit myself into full-time ministry. I made that decision in the early morning of October 14, 2004, as I had my devotion in John 15:16, which says, "You did not choose me,
But I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last. And so whatever you ask in my name, the Father will give you. When I graduated from college in 2006, I was pondering kung magtatrabaho na ba ako para makatulong sa pamilya o tutuparin ko ang commitment ko kay Lord na magpastor. Hindi ko makakalimutan ang payo ni Tatay JR. Ang sabi niya na ang pinaka-best na maitutulong ko sa aking pamilya ay ang sumunod sa tawag ng Panginoon. I took a step of faith and entered Baptist Bible Seminary and Institute to be trained and equipped as God's servant. I praise God for His sustaining grace and strong support for all those years. Ngayon, habang tinitingnan ko kung saan ako dinala ni Lord, sobrang nakaka-amaze. Sa grasya ng Panginoon, naging pastor ako at naglingkod para i-share ang magandang balita sa mga tao kasama ng FCBC Church Planting Team. Praise God at nagbunga ito ng iba't ibang lumalagong iglesia sa Dasun Solana, Sisim Tumawini at San Jose Baggao, Cagayan. Biniyayaan din ako ni Lord ng isang katuwang sa ministry na talagang nagliwanag sa aking buhay. Ngayon, may 4 na kaming anak. As a family, we are serving the Lord dito sa Baggao. Yung batang nag-aalaga ng itik noon, ngayon ginagamit na niya para mag-alaga ng mga kaluluwa. At kahit hindi ako naging sundalo, God redirected me to a higher calling, to serve as one of His army of preachers and servant leaders. Ito ang natutunan ko, kapag mahal mo talaga si Lord, ang pagsunod hindi na pabigat. Kasi pag puso mo na ang nagmamahal, kusa na ring sumusunod. Ako si Pastor Bong de la Cruz, a sinner saved by God's grace. Minahal niya ako kahit hindi ako karapat-dapat. Kaya ngayon, I just wanted to continually love and serve Him because He first loved me.